among the dead. He is not here, but has risen. Remember how He told you while He was still in Galilee that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise. And they remembered His words, and returning from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the rest. Now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women who with them who told these things to the apostles. But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. But Peter rose and ran to the tomb. Stooping and looking in, he saw the linen clothes by themselves, and he went home marveling at what had happened. Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito. Napakadakila mo, Panginoong Jesus, dahil ibinigay mo po yung buhay na meron ka upang kami po ay maligtas. Salamat sa pagkakatawang tao mo. Ito po ay pagpapatunay ng pag-ibig mo na tunay, totoo, at matapat. Salamat po, Panginoong Jesus. In Jesus' name. Amen. So yung resurrection po ni Jesus was very amazing. Tama po? Kasi meron pong isang malaking bato na iniharang po doon sa kanya pong tomb o yung kanya pong libingan. Pero pagkakita po nila, nakagulong na po yung bato, nakabukas po ito, at wala po yung katawan ni Jesus. Which signifies that si Jesus po ay hindi na patay, kung hindi nabuhay ng magmuli. Now, as we celebrate ito pong Easter Sunday, as we remember yung pagkabuhay po ni Jesus, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ano po ba ang sinisimbolize ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo? Ang ibig sabihin po ng resurrection, it gives us hope. Tama po? Meron po tayong pag-asa. Pag-asa na ano? Na nung tinanggap po natin si Jesus, namatay na po tayo sa ating pagkakasala at muli pong tayong binuhay ng Diyos bilang isang bagong nilalang. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Napatay na po kayo sa dati po ninyong mga gawain. Ngayon ay binuhay na po kayong ulit. And ano po yung ibig sabihin ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo? Na sa future, kapag tayo po ay namatay, kagaya po ng Panginoong Jesus, kagaya din po niya, tayo po ay bubuhayin muli at dadalhin po sa paraiso. No? So, ibig sabihin, yung resurrection ni Jesus, pinapakita po sa atin na hindi na po tayo patay sa ating mga kasalanan. Na tayo na ngayon po ay buhay. Buhay kay Kristo at sa future, tayo din po ay bubuhayin para pumunta kasama ang Ama. So yun po yun, no? Yun po yung importansya kung bakit po kailangan nating malaman yung ibig sabihin ng resurrection ng Panginoon. And we need to remember that. We need to, hindi lang po nga dapat Easter eh. Dapat araw-araw inaalala po natin yung pong muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi yun po yung nagbigay ng pag-asa po sa atin. Kung minsan iniisip mo, wala nang nagmamahal sa akin, lagi nyo pong aalalahanin na merong Diyos na nagkatawang tao, nagpakahirap, binitbit yung krus ng Kalbaryo, dinala yung kasalanan ng sanlibutan at namatay para sa atin. Ngayon, paano mo sasabihin na walang nagmamahal sa'yo? Kung si Kristo mismo, inialay niya yung buhay niya para sa atin. Now, kailangan din po nating maalala na as we celebrate the resurrection of Jesus Christ, hindi po pwedeng nagtapos lang po doon. Tama po? Pagkatapos ng resurrection, yes, binuhay ka na ng Panginoon. Ano na ngayon ang gagawin mo sa resurrection? Ano nang gagawin mo ngayon sa bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos? Na dati ikaw ay alipin ng kasalanan, dati nakakulong ka, ngayon pinalaya ka na. Ngayon ni-resurrect ka na. Ano na ngayon ang gagawin natin? As much as we want to celebrate Easter, we want to talk about Easter. Yes?
dadaanan po natin yan. But meron pong mas importante pa, no, na kailangan po nating malaman ngayong araw. Na kailangan maging responsable po tayo doon sa buhay na ibinigay ni Kristo. Paano po ba tayo magiging mabuting Kristiyano? Paano po natin magagamit yung bagong buhay na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang resurrection? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So as much as we want to celebrate, as much as we are celebrating, importante po yung pag-celebrate, but it is also important to know and to do. Ano po ba yung dapat nating gawin pagkatapos po nating magkaroon ng bagong buhay? Kasi kadalasan ang pinag-uusapan lang po natin, i-resurrect si Jesus, yes, praise the Lord, tapos na. Pero hindi po kasi doon nagtatapos. Kung aalalahanin po natin, yung pong diniscuss nung Wednesday, yung tetelestai, it is finished, tapos na, bayad na. Pero yun po ay introduction lang into something na dapat po nating gawin. And when we were resurrected, nung tayo po ay binuhay ng Panginoon mula doon sa ating pagkakasala, meron po tayong dapat gawin. Hindi po pwedeng celebrate lang po tayong Easter, praise the Lord. Hindi po ganon ang pagkatawag sa atin bilang mga Kristiyano. Tandaan po natin, no? Ito po, we need to remember and celebrate the resurrection of Jesus, but it is with the same importance that we learn how we should live as Christians while we are resurrected from our former selves and as we wait for His second coming. Paano po ba tayo mabubuhay bilang mga bagong nilalang? Paano po ba tayo maghihintay kay Kristo? Maghihintay po ba lang tayo nang wala po tayong ginagawa? Ganun po ba dapat natin hintayin si Kristo? Meron po tayong dapat maintindihan. And as we wait for our Lord Jesus Christ, meron pong iniutos si Apostle Paul doon po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Which is, basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. So meron pong iniuutos sa atin habang naghihintay daw po tayo, habang ni-resurrect tayo ng Panginoon mula doon sa ating kasalanan. Ngayon na tayo ay Kristiyano na, ngayon na tayo ligtas na, ano daw po yung dapat nating gawin? Fight a good fight of faith. Take hold. Panghawakan daw natin yung buhay na walang hanggan. Pero kung titingnan po natin, ito pong buhay ng Kristiyano, lagi po siyang inihahalin tulad sa race, sa marathon, sa laban, sa boxing. Tama? Yun po yung madalas na ginagamit na metaphor ni Apostle Paul. And alam po natin, para po tayo makalaban sa marathon, makalaban sa race, makalaban sa boxing, meron po tayong mga kailangang paghahanda na gagawin. No? For us to be able to fight a good fight, meron pong sinabi si Apostle Paul na paghahanda daw po natin. Makikita po natin yan sa 1 Timothy chapter 6, verse 11. Ano sabi po dyan, but as for you, O man of God, hindi lang po yan man of God, no? Pati po woman of God. So ibig sabihin, ang kausap po dito ni Apostle Paul ay Christians. So tayong lahat. So ano po yung sinasabi? Flee these things. So kung babasahin po ninyo yung nasa taas, sexual immorality, kung ano-ano po yung masasamang bagay na matagal na pong sinasabi sa Bible. And ano pong sabi? Pursue. Ano po yung una? Righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. So ibig sabihin, as we were resurrected bilang mga binuhay na ni Kristo, ano daw po yung kailangan nating gawin? Lumayo daw po tayo sa mga bagay na masama at ang ipursu daw po natin ay itong mga bagay na ito.
Dahil bago kang nilalang, hindi mo nahahabulin kung ano yung gusto ng iyong laman. Ang hahabulin mo na ay yung mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. So para makalaban tayo ng magandang laban ng pananampalataya, kailangan daw po natin munang i-pursue itong mga bagay na ito. So ano bang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Number 1, righteousness. Ibig sabihin, if we are to pursue righteousness as resurrected by the Lord Jesus Christ, unang-una, gusto ko po munang sabihin sa inyo na yung righteousness ng Panginoong Jesucristo ay inilagay niya na po sa atin. Simula nung tinanggap po natin siya, binalot po tayo ng righteousness. But it doesn't mean na habang nabubuhay ka, hindi mo pwedeng i-pursue ang righteousness. Ang ibig sabihin nito, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, gusto mo na maging ikaw ay approved by God. Ibig sabihin, pasado ka sa standards ng Diyos. Hindi mo hinihila yung standard ng Diyos, pababa, at sasabihin mo, pwede na yan. Tama po. Madalas sa atin pong mga tao, hindi lang po sa mga Kristiyano, sa atin pong mga tao, pinipilit po nating ibaba ang standard ng Diyos. Nagigets po ninyo? Hindi po natin pinipilit yung mga sarili po natin na makaabot doon sa pamantayan ng Diyos. And kung tayo lang po, hindi talaga tayo aabot, but because God, Jesus, our Lord, who died on the cross and was resurrected, has given His righteousness sa atin, posible na. Tama po? Posible na. Kasi hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, nabubuhay ka na kasama si Kristo. So hindi na imposibleng makarating sa pamantayan ng Diyos. Naalala niyo po si David. Ano pong sabi niya? I will not offer unto my God that costs me nothing. Ngayon, pansinin niyo ang ministry. Ministry of convenience. Kung ano lang yung madali sa akin, kung kailan lang ako pwede, kung kailan lang ganito, pag hindi ako busy, tsaka ako gagawin yan. Yung oras, yung gawain ng Diyos ang i-adjust ko sa oras ko. Hindi ako yung mag-a-adjust sa... And ano pong nangyayari? Ang naibibigay po natin, pwede na yan, okay na yan, mediocre. We are living in mediocrity. Deserve ba ni Lord ang mediocre things? No. Bakit po? Sa tingin niyo bakit? Because He gave His best, dying on that cross. Hindi po madali yung dinaanan ni Kristo. And yet tayo mga Kristiyano, prenteng-prente lang po tayo, no? Relax na relax. Ang ibinibigay natin yung bare minimum. Tapos galit pa tayo, proud pa tayo, sasabihin pa natin kay Lord, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, ba't hindi mo to binibigay sa akin? Pero nalimutan natin na yun yung bare minimum. And this world is trying to change our mindset na okay na yan, pwede na yan. But Apostle Paul is telling us, as Christians, bilang resurrected beings, hindi na dapat tayo kagaya ng mundo. No, na pwede na yan. We should seek God's righteousness. We should seek yung pong being approved by God. Yung level na ibibigay natin sa Diyos ay yung level na sasabihin ng Panginoon, tama. Saan po natin makikita yung pagiging approved by God? Sa Bible. Kaya madalas po tayo, hindi natin alam kung ano yung pamantayan ng Diyos kasi mismong Bible, hindi po natin binabasa. And we call ourselves Christians. Yes, we believe in Christ. Iba po yung follower lang dun sa totoong disciple. Follower, pinindot mo yung follow, okay Lord, magsusubscribe ako sa iyo, follow kita. O, tignan ko yung ginawa mo. Praise the Lord. Ang galing ni Jesus dito sa verse na gato. Pinakain niya yung 5,000. And that's it. Yun yung follower. Pero bilang isang disciple, pati yung paghihirap na pinapagawa ni Kristo, kasama po tayo.
Yun po yung righteousness. Yun po yung pursuing righteousness. Hindi mo lang parang binabasa yung Bible at tinitignan mo lang, ang galing ni Jesus dito, talaga praise the Lord, namatay siya para sa akin. That's it. Pero to apply what you have learned is different. So wag lang po tayo maging follower ni Jesus Christ. Maging totoong disipulo po tayo. Yung mga tao na ini-apply yung kanyang mga turo sa ating pong buhay. Ano pong sabi ng Great Commission? Yung dulo, teaching them what I have commanded you. So ibig sabihin, paano tayo magdi-disciple ng ibang tao kung yung sarili po natin, hindi natin mai-apply yung kinommand ni Jesus Christ sa atin? So, we are not approved by God. So mga kapatid, wag po tayong magbigay sa Diyos ng bare minimum. Ibigay po natin yung best natin. The man after God's own heart gave his everything. Hindi ko na po muna pag-uusapan kasi mauubusan na ako ng pag-uusapan next week pag diniscuss ko po si David ngayon. Pero naiintindihan ko na po bakit si David, a man after God's own heart, pero sobrang dami niyang kasalanan. While si Saul, konti lang yung sinabing naging kasalanan niya, but diba? Hindi siya tinawag na a man after God's own heart. That's for next week. So, hindi ko na po muna i-discuss. Number 2, godliness. Ano daw yung ibig sabihin ng godliness? Godliness means reverence towards God. So, ibig sabihin sa lahat ng ginagawa mo na ipapakita mo na I am a follower, I am a disciple of Christ. Kaya nga, godliness. No? Hindi lang po God, tapos malinis, godliness. Hindi lang po ganun. Kundi sa lahat ng gagawin mo na ipapakita mo, na imo-model mo, na si Jesus sa iyo ay nabubuhay. Yun po yung pagiging godly sa pagsasalita mo. Hindi ka harsh magsalita, hindi ka bastos, hindi ka sarcastic. Ang dali-dali po, no? Minsan, pagka nasabi mo na isang bagay, may nagtanong, minsan nalilimutan po natin na Kristiyano po tayo, nagiging sarcastic tayo, kasi ayaw na nating ulitin yung mga bagay na nasabi natin. Pero tandaan po natin that in every way possible, kailangan maipakita po natin na meron po tayong reverence towards God. Na kinikilala mo ang Diyos. Na kahit makulit yung kausap mo, maayos ka pa rin sumagot. Kahit bastos yung kausap mo, hindi ka sasagot ng bastos. Bakit po? Anong sabi ni Kristo? Pag sinampal ka daw sa kaliwa, ano daw pong gagawin mo? Salagin mo yung kanan? Ano po sabi ni Kristo? Ibigay mo yung kabila. Hindi po nun ibig sabihin na, kunyari, binugbog, sinuntok ka, magpabugbog ka. Ang ibig sabihin po nun, di ba yung sampal, insulto po yun eh. And when someone insults you, huwag kang sumagot para i-defend yung sarili mo. Remember that God is with you. No, hindi pababayaan ng Diyos yung mga anak niya. Tingnan po natin. Colossians 3:23. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ano po sabi? Whatever. Ano man ang ginagawa mo. Kumain, matulog, magsalita, manood ng TV, magtrabaho, mag-aral. Ano daw pong kailangan gawin? Do it with all your heart as if you are serving God. Ibig sabihin sa trabaho, kahit nakakainis yung boss mo, kailangan gawin mo pa rin yung best mo. Ibigay mo pa rin yung best mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kasi ang pinaglilingkuran mo ay ang Panginoon. So we need to pursue godliness. Kasi kung hindi ka godly ka lang dito sa church, Sunday, di ba? Yung praise the Lord, praise the Lord. Paglabas mo dito ng church na to, biglang may dumaan na mabilis na motor, ay, wala na yung godliness. That is why it is very important that in everything, whatever you do, do it heartily for the Lord. Pag nagmura ka ba, para ba kay Lord yun? Nabibigyan ba ng worship si Lord pag nagmura ka? Pag tulog ka ba sa loob ng classroom o natulog ka, ang tawag nila sa trabaho, nagpatama, no? Nagnakaw ng oras, ng sandali. Tingin mo, pag nakita ka ng boss mo, malalaman ba niyang Kristiyano ka?
Yun po yung godliness. Sa lahat ng aspeto ng buhay po natin na ipapakita na mayroong Kristo sa ating pong buhay. So for us to be able to fight a good fight, kasi sabi doon, fight eh. Madali lang naman lumaban sa laban eh. Di ba? Pero to put up a good fight, mahirap po yun. So para magkaroon po tayo ng magandang laban ng pananampalataya, kailangan matutunan daw po natin, kailangan i-pursue natin itong mga bagay na ito. Imagine if you are a Christian and you're not godly. How can you call yourself a Christian? Imagine if you're a Christian and wala kang righteousness, hindi ka approved by God. So paano mo may papakita sa mga tao yung righteousness ni Kristo na nasa iyo? Naintindihan po natin? Maliwanag po. Number 3 is faith. Ito, paborito po nating lahat, no? Pag sinabing faith, sinong yayaman dito? Talagang sigawan yung mga di ba? Ako po, gusto ko pong yumaman. Well, we always say that faith is the assurance of things not yet seen. Tama? Faith, actually, is not just blind faith. Nahahakbang ka dahil hindi mo nakikita. Actually, yung faith is confidence in God. Hahakbang ka, may pananampalataya ka, hindi dahil hahakbang ka nang wala ka nakikita. Hahakbang ka dahil alam mo nandun si Lord. Dun sa hahakbangan mo. That's faith. Confidence sa Panginoon. Kasi you cannot fight a good fight without confidence sa Panginoon. Paano ka lalaban para sa Panginoon kung hindi ka naman naniniwala sa Kanya? Bakit mo ipaglalaban ang isang tao, ang isang nilalang, kung wala ka namang pananampalataya sa Kanya? Di ba yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, kahit ano sabihin ng mga tao, di ba? Parang, nakita ko yan, dun sa may kasamang maikli yung buhok. Di ba sa pamilya po kasi namin, pag dinadala ko po dati yung mga girlfriend ko, si Abby, di ba yung mga uncle ko, maloloko po yan. Mahaba buhok niya na, parang nung isang linggo lang, maikli yung buhok nung kasama mo. Ito may babaw lang po na example. Pero dahil may faith po si Abby sa akin, hindi po siya maniniwala doon sa sinasabi. Naintindihan niyo po yung pananampalataya. May confidence tayo sa Panginoon. Diba? Kaya nga may kanta that you have never failed me yet. Diba? Hindi mo pa ako binibigo, Panginoon. Yun po yung pananampalataya. And yun daw po yung kailangan nating i-pursue bilang resurrected beings ng Panginoon. Kailangan natin magkaroon ng confidence sa Diyos. Alam niyo ba, mahirap magkaroon ng confidence sa Diyos. Lalo na kapag yung plano mo hindi nasusunod. Tama? Kapag ito yung pinag-pray mo, Lord, nag-pray ako Mercedes-Benz, pero ang binigay mo sa akin, BMW. Ang hirap pong manampalataya pagka ganyan, Lord. Parang mahirap. Parang walang mahirap doon, no? Kasi BMW, Mercedes-Benz, parang okay pa rin yun. Pero paano kung ang pinagpe-pray mo, Mercedes-Benz, ang binigay sa iyo ng Panginoon, Kia Pride. Diba, nalaglag yung bumper. Hirap, Lord. Naiintindihan niyo po? Madali pong sabihin na I have faith in you, Lord, na sinagot niya yung panalangin mo. Sabihin mo ulit yan kapag hindi niya sinagot yung panalangin mo. That's faith. Naniniwala ka, may confidence ka na kahit gaano kapangit yung nangyayari sa buhay mo ngayon, at the end of it, God will make something beautiful out of that misery, out of that awful situation. Yun po yung faith. Ang faith hindi po napapanahon lang kapag masaya ka, kapag maganda yung nangyayari sa iyo. Ang faith kahit pangit, you still have confidence in God. Tama po? Mahirap po Pero yun po yung kailangan nating i-pursue. Sabi ni Apostle Paul. Number 4 is love. Ito pong love, again, is agape. Agape is sacrificial love. Love God, love others. Yan po yung greatest commandment. Hindi sabi doon, hindi lang po love God, but love the Lord your God with everything. Lahat ng meron ka. Ibig sabihin, yung sacrificial love, yung love for God, isipin nyo sabi doon, agape God. Ano po ibig sabihin ng agape? Sacrificial love. Sabi doon, agape love
Agape love. Agape God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Nagigets niyo po kung saan ako papunta? Sacrificial love na yung pinag-uusapan natin, agape na yung pinag-uusapan natin. Pero, ang sinasabi pa rin dito, i-agape mo si God sa isip, sa puso, and ang buong kaluluwa. Parang double whammy, di ba? Sacrificial na yung love na dinidescribe. But at the same time, sinasabi sa atin, sacrificial love with all your mind, with all your heart, with all your soul. So, ibig sabihin lang nito, talagang todo yung pagmamahal mo sa Panginoon, hindi dapat may oras lang, Lord, mahal kita from 8 to 5. Okay? Pagdating ng 6, hindi na kita mahal. Ano pong ibig sabihin? Lahat ng aspeto ng buhay mo, dapat mahal mo ang Panginoon. Nakikita niyo po yung connection mula 1 hanggang 4? Na yung pagmamahal mo sa Panginoon, dapat nagpapakita ng reverence sa Kanya. Yung pagmamahal sa Panginoon, dapat nagpapakita ng righteousness. Yung pagmamahal mo sa Panginoon, dapat nire-reflect si Jesus sa buhay mo. Paano sasabihin ng kaklase mo, paano sasabihin ng katrabaho mo na meron kang Kristo kung ikaw mismo nagbumura ka, di ba? Nandadaya ka sa exam, nandadaya ka sa kung ano-anong bagay. Paano sasabihin? Sasabihin, makikita ka sa linggo, praise the Lord. Tama po. Di ba? Kaya nung time ko, linggo ng hapon, pagkatapos po umattend ng church dati, pagdating po ng hapon, bumuusok na yung ilong ko. Ba, parang dragon na naman ako. Pwede po ba yun? Hindi. Kailangan mo pumili ng isang gagawin. Hindi pwedeng umuusok bibig mo tapos sinasabi mo, praise the Lord. Wala pong ganon. Wala pong tao na pwedeng mag-share habang lasing. Pwede. Pero it's not convincing. Kasi ang nire-represent mo si Jesus. Si Jesus po ay banal. So, dapat yung followers po niya ay banal. Kaya nga nung sinabi na be holy because God is holy, imposible ba yon? Hindi. Kasi bakit i-command ng Diyos yung isang bagay na hindi natin magagawa? Kasi kaya natin hindi magawa, una, ayaw nating gawin. Hindi dahil wala ang Diyos. Nandyan po palagi ang Diyos, gagabayan ka niya, kaya lang ayaw mo. Ayaw mo magpakabanal. Bakit? Kasi masarap Di ba? Masarap dito sa mundong ito. Yun yung natural inclination ng ating flesh. Mas madali pong magpakasama kaysa maging mabuti. Doon mahirap din maging masama kasi isipin mo, langhap ka ng sigarilyo, di ba? Hirap ka ngayon, magka-cancer ka, di ba? Magkasakit ka. Tama po? Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kung magkasakit po kayo ng malubha, mamahalin nyo pa rin po ba ang Panginoon? Hello? Mamahalin nyo po ba ang Panginoon kung magkasakit po kayo ng malubha? Hello? Mamahalin nyo po ba ang Panginoon kapag nagkasakit po kayo ng malubha? Ba't hindi nyo pa mahalin ngayon na healthy kayo? Pati pa natin mahalin si Lord ngayon, na healthy tayo, na kaya nating gumalaw, maglakad, tumakbo, ibuhos yung lahat ng meron tayo. Bakit kailangan aantayin pa ba natin kung kailan di ka na makalakad? Lord, gusto ko maglikod sa'yo. Kung kailan wala na, lipas na, tsaka natin sasabihin, Lord, gusto ko ibigay lahat sa inyo para tayong si Ding Dong Dantes sa Rewind. Di ba? Lord, hindi pwede, babawi pa ako. Sa dulo ng buhay natin, tsaka pa ba natin sasabihin, Lord, wag muna kasi hindi ko pa nagagawa yung para sa iyo Lord, wag muna kasi babawi pa ako sa iyo. Ang dami ko pang gustong gawin para sa iyo. Ito po. Wala na. End of the line na. Tapos na yung buhay mo. That's it. How can you love God? Kung mamahalin din naman natin ang Panginoon, kung may sakit tayo, mahalin na natin ang Panginoon ngayon. Habang wala pa po tayong sakit, habang kaya pa nating tumakbo, habang kaya pa nating magsalita, habang kaya pa po nating mag-isip. Naalala ko po yung kwento ni Mama, no? Yung pong nanay niya, naalala niyo po yung lola ko. Pumunta po siya doon. Hindi na po siya nakikilala ng nanay. May mga nawawaglit na po sa isip niya kung sino po si Mama.
Aantayin po ba natin na hindi na po natin, na naggaganon na po tayo bago po tayo maglingkod sa Panginoon? So I challenge everyone, hindi lang po kayo, pati ako, na mahalin natin ang Diyos ngayon na. Urgently, ipakita po natin sa Diyos, maglingkod po tayo sa Panginoon. Hindi naman po lahat tayo tinawag para kumanta. Meron po tayong iba't ibang function. Pero isa po ang sinishare natin na pinapagawa ng Diyos. And that is to disciple all nations. Yun po, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko yan gift. Pwede po tayong, hindi mo gift magsalita. Pero still, you can still disciple other people using different methods. Tama? Tama po. Hindi ko po alam kung subscriber po kayo nung sa Facebook, si Lottie. Hindi ko alam kung kilala niyo si Lottie. Lottie B yung pangalan po niya. No? Babaeng kulot, may nunal sa whatever. Nung nagsasalita po, nag-uumpisa po siya na, sabi ko, siguro Christian to. Nung Semana Santa, nag-umpisa na siyang mag-share ng gospel, di ba? So, hindi po tayo lahat tinawag magpastor, hindi po lahat tinawag maging music team, pero lahat po tayo tinawag to share the gospel. And lahat po tayo may iba't ibang gift to share the gospel. Okay po? And next is love others. Yung katabi nyo, yan po yung others. Anak mo yan, pamilya mo, kapatid mo, kamag-anak mo, asawa mo, love others. And ang sabi dyan, love others as I have loved you. Kung paano daw po tayo minahal ng Panginoon, ganun din daw po natin ipapakita yung pagmamahal natin sa ibang tao. So again, love. So, we need to pursue love. And we can only know love if we know God. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kung siya ay pag-ibig, siya ang source ng pag-ibig. Next is steadfastness. Enduring the difficult situations while being faithful to God. So, yung steadfastness daw, ibig sabihin, matapat ka pa rin sa Diyos kahit na hindi na maganda yung nangyayari sa buhay mo. Again, kanina sinabi ko na po yan, madaling maging matapat sa Diyos kapag maganda ang nangyayari, pero pag pangit, ang hirap ng idiretso yung tingin. Okay po? And lastly, gentleness. Pagiging meek sa lahat ng bagay. Sabi dito, meekness begins with the Lord's inspiration and finishes by His direction and empowerment. Hindi po tayo magiging gentle nang wala po yung gentleness ni God. And God is actually gentle. Tandaan po natin, God is love, God is just. Minsan, pag bago ka pang Kristiyano, gentle pa yung haplos ni Lord pagkapasaway ka, di ba? Tapik-tapik pa lang. Anak, mali yung ginagawa mo. Di ba, pag bata pa po yung baby, hindi, pag 6 months po ba, hinahataw nyo na po ng kahoy? Hindi, di ba? Bakit po? Baka mamatay yung bata. Pero pagka kunyari, 14 years old na, yun na. Medyo mas stricto ka na. Di ba? Napagsasabihan mo na yung bata, and napapalo mo na yung bata. Dinidisiplina mo na. So, ano pong ibig sabihin? Again, yung pong gentleness begins with the Lord's inspiration. Siya po ang magbibigay sa atin ng meekness. So again, kung tatahiin mo itong 6 na ito na paghahanda natin so that we can fight a good fight, isa lang po yung direction niya. Ano po yung direction niya? Si Jesus. Hindi mo makukuha yung 6 na yon nang hindi ka lumalapit kay Jesus. Sinabi lang po yung 6 na yon para alam po natin ano specifically yung gusto nating makamit. Pero lahat po yan, makukuha lang natin if we have first relationship with God and continuous and faithful relationship sa ating Panginoon. Again, pagkatapos po nung 11, sinabi niya sa 12, fight a good fight. Now, na-ready ka na.
Di ba, nakuha mo na yung 6 na bagay na yun, meron ka na nun. Nakapag-training ka na. Ano na ngayon yung gagawin mo? Haharap ka na sa tunay na laban. Lalaban ka na sa mundong ito. Kasi kung wala yung 6 na yun, mahirap lumaban sa mundong ito. Matatangay tayo ng agos ng mundong ito. Kung wala kang righteousness, naku po, hindi mo alam kung ano ang tama at mali. Gagawin mo lang kung anong ginagawa din ng mundo. Pag nahuli ka, ano sasabihin mo? Lahat po kami yun ang ginagawa eh. Lahat po sila nagkokopyahan, kaya nakikopya na rin po ako. Lahat po sila nagiinom. Diba? Christian naman po kami lahat dito, pero lahat po sila umiinom. So nakiinom na din po ako. Akala ko po kasi pwede eh. Kasi lahat naman sila, yun ang ginagawa eh. Tama? Hindi po porket ginagawa ng marami, tama. Actually, yung konti yung gumagawa, yun po yung madalas na tama. Tama? Now, dalawa po yung command. First, we fight a good fight. Tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng fight? Fight is actually an imperative word. No? Utos po ito, command sa atin ni Apostle Paul. Sabi dyan, fight means figuratively to contend, struggle with difficulties and dangers antagonistic to the gospel. Things that are against kung ano yung sinasabi, itinuturo ng Biblia, yun daw po yung lalabanan natin. So, ibig sabihin, fight a good fight, ibig sabihin, lumaban, i-contend, mag-struggle. No, hindi mo lang hahayaan na magawa mo lang yung mga bagay-bagay, kundi lalabang ka. Lalabang ka na maging Christ-like. And ang pagiging Christ-like, hindi po yan parang ritual na uupo ka sa umaga, tapos magpapausok ka sa sinaing mo, di ba? Tapos sasabihin mo, Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you, Lord. Wala pong ganon. Yung pong paglago bilang isang Kristiyano, laban po yan. Yan po yung sinasabi na habang nag-aantay tayo dun sa yung pangalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo, kailangan po natin lumaban ng isang magandang laban ng pananampalataya. We need to be Christ-like. Paulit-ulit nga pong sinasabi sa atin na yung buhay natin dito should be a practice of what our lives will be sa langit. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sabi nga nung kanta, sa langit, walang beer. Tama. So, practicein na po natin, walang beer dito. Diba? So, pagdating ng langit, di mo nahanapin yung beer. Joke lang po yun, ha? Mamaya sabihin nyo, pagdating pala sa langit, hahanap pa rin pala ako ng beer. Hindi po. Sinasabi ko lang po sa atin, na we need to fight a good fight and practice yung pong pagiging Christ-like. Sabi ng 1 John 2:6, whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Ibig sabihin kung sinasabi mo na I am with God, I am a believer of God, I am a disciple of God. Ibig sabihin, if Jesus walked righteously, dapat tayo din, we walk righteously. Paano po nabuhay ang Panginoong Jesucristo? Sa pagsunod sa Kanyang Ama. So paano po tayo, mga disciples niya? Dapat, ang ginagawa din po natin ay yung mga bagay na nakakalugod sa Ama. Dapat ang focus ng isip natin ma-fulfill kung ano yung pinapagawa ng Diyos Ama sa buhay po natin. Yes, yung pangarap po natin, okay lang po yan. Magtrabaho po tayo, mag-aral po tayo, kasama po yan eh. Kasi paano natin ma-achieve yung pinapagawa ng Diyos kung wala naman po tayong pera? Tama? Huwag niyo pong sasambahin yung pera, yun po ang mali. May mga Kristiyano na sasabihin, the money is the root of all evil. Actually, no. The love of money is the root of all evil. Alam niyo po kung bakit? Pastor, tatrabaho lang naman ako, paano po yun na gano'n? Tingnan niyo po. Ang focus natin, dapat nagtatrabaho tayo so that we can pay for kung ano man yung dapat po nating bayaran o makaipon tayo, tama? Pero once na tayo po nagmahal na sa pera,
Ibig sabihin, no, mas angat na siya kaysa sa Diyos. So may mas oras ka na sa trabaho kaysa sa Diyos. Oras ka nang binibigay sa trabaho kaysa sa Diyos. Mas ready ka na hindi mag-church at pumasok, yun po yun. Ibig sabihin, mas mahal mo na yung trabaho, mas mahal mo na yung pera para doon kaysa sa Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din po ang kumukuha. So ano pong ibig kong sabihin? Sa laban po sa buhay, kasama po natin ang Diyos. And yung pagiging matapat sa Panginoon, it would come with a price, but it would also come with a prize. Nagets niyo po? Price. Bakit? Sumunod ka sa Panginoon eh. Naging matapat ka sa Diyos. So it cost you something, but God will give you something better. Ganun po yun. Hindi ko po sinasabi na laging material blessings. But meron pong blessing na laging ibibigay ang Diyos doon sa mga bagay na nawala sa iyo. Tandaan po natin yung buhay ni Job sa pagiging matapat po niya sa Panginoon. Nawala yung kanyang ari-arian. And pagkatapos po na naging matapat pa rin siya, anong ginawa ng Diyos? Dinoble lahat ng bagay na nawala sa kanya. So again, mahalin po natin ang Diyos. So, ano pong ibig sabihin? Mga tatay, mga nanay, ang ating pong first ministry ay ang ating pamilya. Tama po? Kaya lang, minsan, dahil po dito sa sinasabi ko, nalilimutan naman po natin si Lord. Sabi ni Pastor, unahin daw yung pamilya. Nahihirapan naman tayo ngayon mag-commit sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Tama po? Ang hirap po. Kailangan po kasi balanse. No, hindi lang po pwedeng pamilya naman, puro pamilya na, nagsasuffer naman yung ministry. Kailangan hanapin mo yung balanse. Okay po? Next. Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tingnan niyo po ito. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ito po maganda dyan. Kunyari, may nakalawit na 1,000 pesos sa wallet ng nanay mo. Di ba? Ay, wala kang pera. Gusto ko pa naman mag-Jollibee. Saktong-sakto yung provision ni Lord. Di ba? Kaya lang, sabi, hindi na daw ikaw ang nabubuhay kung hindi si Kristo. So, ang tanong ko sa inyo, kukunin ba ni Kristo yung 1,000 ng nanay mo? Pag kinuha mo yun, si Kristo yung So, ano po yung gusto kong sabihin? Hindi na po tayo dapat magpatuloy sa kasalanan kasi si Kristo na po yung nabubuhay sa atin. Isipin nyo, pag umiinom ka ng alak, di ba? Si Kristo ba iinom ng alak? Si Kristo ba magbe-vape? Makita mo, umuusok yung ilong? Si Kristo ba i-chismis yung kapitbahay niya? Okay. So, again, we need to be Christ-like. Kasi hindi na ikaw yung nabubuhay sa sarili mo, but si Kristo na. Business, di ba? Pag business, mahirap daw pagka walang lagay-lagay, hindi daw uusad yung iyong business. Pero ano pong napatunayan ng mga Kristiyano po nating kasama na nagbi-business? With God, everything is possible. So, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, we need to fight a good fight of faith. Ipakita po natin yung ating pananampalataya, which is sa Panginoong Jesucristo, and yung mabubuting gawa na meron po tayo. Romans 12:1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So, ibig sabihin, ang worship, hindi lang po dito nag-uumpisa, hindi rin po dito nagtatapos. But everything that we do, as we offer our lives as a living sacrifice, being holy, being acceptable sa Panginoon, being approved by God, being righteous, yun po yung tunay na worship na meron po tayo.
yung mamuhay ng matapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Pwede kang tumalon, pwede kang sumigaw, pwede kang umiyaw, pwedeng ang galing-galing mong kumanta, tumugtog, pero yung buhay mo wasak. Pero yung buhay mo hindi matapat sa Panginoon. You are still not worshiping God. Maaaring sa tingin namin, magaling kang mag-worship. Pero alam mo sa sarili mo at alam ng Diyos na you are giving a performance. You are a great actor. No? Pwede mong sabihin, there's an impostor among us. Pero ang buti ng Panginoon, di ba? Kahit kulang tayong binibigay natin sa Kanya, kahit handa tayong i-give up si Lord para sa mundong ito, hindi pa rin niya tayo pinababayaan. Pino-provide pa rin ng Diyos yung pangangailangan mo. And yet, we always forget yung pong kabutihan ng Diyos sa atin. Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Nagtataka po tayo, bakit hirap na hirap po tayo mag-ministry, ba't hirap na hirap po tayo magbago? E paano? Yung bag, dala-dala mo pa. Yung kasalanan, dala-dala mo. Diba? Kailangan po natin niyang bitawan para makatakbo po tayo ng malayo. Nagtataka po tayo, di ba, yung Christian life natin, biglang, saglit lang eh. Pero sobrang taas. Pero saglit lang, tapos baba na ulit. Bakit? Kasi hawak-hawak pa rin natin yung mga kasalanan. Ayaw nating bitawan. Kaya pagdating mo dun sa peak, konti lang, baba ka na ulit. Bigat eh. Di ba? Pero isipin nyo kung wala po yun, smooth sailing diretso. Hindi smooth sailing diretso. Maaring may mga rough road, di ba? Maaring balik ka from time to time, pero nakakabalik ka agad sa Panginoon. Bakit? Kasi binitawan mo na yung mga kasalanan. So again, sa pagbabago po ng ating buhay, nandyan po ang Panginoon. Kaya lang kailangan mo ring piliin na magbago. Kailangan mo ring bitawan. Kasi hindi yan sasabihin sa atin na let us also lay aside. Kung pwede lang natin sabihin, wala po kasi akong control sa buhay ko. Pero sinasabi ng Bible sa atin, bitawan mo na. Bitawan mo na yung kasalanan, iwanan mo na. Bakit sasabihin sa atin ng mga apostles yung ganon kung lahat nakadepende lang lahat kay Lord? Yes, we should be dependent sa ating pagbabago, but at the same time, you should be willing to change. You should be willing to follow the Lord Jesus Christ. And ang sabi po ng John 3:30, He must increase, but I must decrease. Willing po ba yung statement? Meron po bang will yung tao na nagsulat ng statement? Yes. Kasi sabi niya, He must, dapat. So anong ibig sabihin nun? Yung mga gagawin po natin, dapat maipakita pa si Kristo sa buhay natin and tayo dapat ibaba natin yung sarili natin. Amen? So sa ating pagsunod sa Panginoon, kailangan maipakita po natin yung mga bagay na ito. So fighting a good fight means to be Christ-like when others cannot. To be Christ-like even when others will not. And to be Christ-like even when others cannot. Huwag mo nang tignan yung katabi mo. Kung hindi niya kaya maging Christ-like, huwag mo na siyang gayahin. Meron kang sariling relasyon sa Panginoon. And yun yung atupagin natin. Huwag mo nang, ayaan mo na siya. Kung hindi siya nagpapatuloy, kumuusok bibig niya pagkatapos ng church, umiinom niya ng alak pagkatapos ng church, hayaan mo na siya. Ikaw ang may accountability sa sarili mong buhay. Makipag-usap ka sa Panginoon. Maging Christ-like ka kahit na yung nasa paligid mo, hindi. Kaya nga tayo tinawag na ilaw at asin ng mundong ito. Di ba ang ilaw, sabi nga ng Bible, hindi nilalagay sa ilalim pag sindi. Saan nilalagay ang ilaw? Sa ang kandila? Sa mataas na bahagi ng bahay para mailawan niya yung kadiliman. Paano mong ilawan ang kadiliman kung ikaw din mismo madilim? Nagigets niyo po yung point. So again, tayo po ay light and salt or salt and light ng mundong ito.
pangatawanan po natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. And pangalawa, ang sabi po dito, lay hold of the eternal life. Panghawakan daw po natin. So, ibig sabihin, pag pinanghahawakan mo na, kagaya po nung, di ba, meron pong mga ibang kabataan, meron po silang engagement ring. Tama, yung mga nag-engage na. Pero, sigurado na po ba sila na ikakasal na po sila? Meron po ako isang pinsan. 1 week na lang ikakasal na po sila. Naghiwalay pa. So ano pong ibig sabihin nun? Wala po ako ibig sabihin. Baka mag-overtake yung iba sa inyo. No? Engaged na tapos Di po. Ang ibig ko lang pong sabihin, yung sinasabi sa atin na panghawakan natin yung eternal life, mabuhay tayo na parang hawak-hawak na natin. Di ba? Na namumuhay na tayo dun sa eternal life. So ibig sabihin, pinanghahawakan na natin yung buhay sa langit. So kung paano tayo mabubuhay doon, ganun na rin tayo mabuhay sa lupang ito. Iwasan natin yung kasalanan, sundin natin ang Panginoon, gawin natin lahat ng makapagpapasaya sa Panginoon. Di ba yung mga singsing yan, yung singsing po na may asawa, we cherish this. Di ba? Kaya kinabahan po ako nung hindi ko maalala kung saan ko nailagay. Di ba? Kasi sigurado, baka samain po ako. Di ba? So yun po yung ibig sabihin na we cherish yung pong eternal life na binigay po sa atin. As we enjoy, no? Wala po naman yung eternal life, di ba? Wala pa tayo doon sa eternal life. Yes, we have it. Di ba? Pero hindi pa po tayo nabubuhay doon kasi nandito pa tayo sa buhay natin sa mundong ito. So we are yet to have it. So iba po yung, hindi po ibig sabihin to, nawawala po yung buhay na walang hanggan, ha? Ang sinasabi lang po dito, panghawakan mo na. Di ba? Ligtas ka na eh. So mamuhay ka na parang isang ligtas na tao. Hindi kagaya ng mundong ito. Kasi ang mundong ito, hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Patay sila sa paningin ng Diyos. Pero ikaw buhay. Ito po yung gusto kong tandaan ninyo. Tayo po bilang mga batang Kristiyano, tapik lang ang binabigay ng Panginoon. Pero habang lumalaki po tayo, palo na yung binibigay ng Diyos. So, ibig sabihin, habang pabalik-balik tayo sa kasalanan, pero matagal ka na sa pagiging Kristiyano mo, mas pasakit na ng pasakit yung binibigay ng Diyos na consequence sa atin. Tama po? Diba hindi naman natin pinapalo ng parehong bigat yung pong 2 years old tsaka yung 12 years old? Kasi yung 2 years old, hindi niya po kaya yung palo na sobrang lakas. O yung disiplina na, kasi iba po yung isip niya. Ganon din po sa atin. Kaya nga, di ba, pag bago pa sa church, hindi po natin kinokorek agad. Di ba, dahan-dahan, naghahanap po tayo ng tiyempo. Pag wala po tayong relationship, hindi po natin pwedeng i-correct ang isang tao kasi attack po yun. That is why we take time. Eh ngayon, magkakilala na tayo na matagal na panahon na, pwede ko na sabihin sa'yo, di ba? Ay, alam mo, late ka na naman. O ikaw, alam mo, ganito. Alam mo, ikaw, ganun po. So, ano pong ibig ko sabihin? Mag-ingat po tayo. Kung gaano po tayo katagal ng Kristiyano, ganun din po yung parusa sa atin ng Panginoon. So, kaya nga, magtataka po tayo minsan, no? May sakit po tayo, may sakit po yung pamilya natin. Minsan, hindi naman po yun si Lord. Minsan, kapabayaan lang po talaga natin, di ba? Tinutukan mo yung anak mo ng electric pan sa ulo nung natutulog. O di may sipon pagkatapos, hanapin mo, Lord, saan ako nagkasala? Wala ka palang kasalanan. Talagang tinutukan mo lang anak mo ng electric pan. Pero, minsan, meron po tayong nagawa. So, ibig sabihin, yung mga sitwasyon sa buhay po natin, maganda o pangit, maganda, rejoice. Pag pangit, rejoice, but at the same time, reflect. Tignan po natin, anong nangyari sa buhay ko? Bakit ako napunta dito? Di ba? May mga pastor na namatay. Bakit sila namatay? Ang lakas nilang kumain eh. Diba? Lakas kumain ng asukal, diba? Kanin ng kanin. Diba? Sabi nga ng nanay ko, parang tumatalbog na parang bola na daw ako diba? Pagka naglalakad. So kung hindi po tayo maingat, consequence po yun ng ating mga choices. Binigyan po tayo ng free will ng Diyos. Tama. And kung susundin po natin siya,
meron pong karampatang prize. And kung susuway po tayo sa Kanya, may karampatang consequence. So kung di po natin inaalagaan yung ating katawan, meron pong karampatang consequence. Tama? Pag kumain ka ng maraming isaw, maraming dugo, maraming tenga, di ba? Sasakit po yung tuhod. Mahilig tayo sa delata, yun, gout. Di ba? Hindi po natin pwedeng sisihin si Lord doon. Ba't pinag-pray ko naman yung delata, Lord eh? Isipin nyo, no? Yung chicharon, tapos pagpe-pray mo, di ba? Puro taba, isisik. Lord, sana maging kalakasan po ito ng aming katawan. In Jesus' name, Amen. Bisa iniisip ko po, no, tayo mga Kristiyano, tingin po natin kay Jesus, genie. No, kahit nasisig yung pinagpe-pray mo na sobrang pangit sa katawan, pinagpe-pray po natin maging kalakasan ng katawan. Siguro si Lord, okay ka lang? Tabayan eh. So, ibig sabihin po, lay hold of the eternal life means to obey God and to reflect a proper disciple of the Lord Jesus Christ. Sa buhay pong ito, sa atin pong pagtatapos, meron po tayong 3 kalaban. Yan. At least may sisisihin na tayo, di ba? Kasi may 3 tayong kalaban eh. Tingnan niyo po kung sino yung sisisihin natin, yung 3 kalaban. Una, self. So, kung meron pong bagay na nangyayari po sa atin, sino po ang una nating sisisihin? Sino po? Kita nyo, ayaw nyo sabihin. Sino po? Sarili. Diba? Ibig sabihin, tingnan po muna natin yung ating sarili. Kung may pangit na nangyayari po sa ating buhay, tingnan natin, ano ba yung ginawa ko? Tama? Pangalawa, yung atin pong laman. Yan po yung kalaban natin. Hindi natin ma-achieve yung pong pinapagawa ng Diyos kung ang malakas po sa ating buhay ay yung flesh. Tandaan po ninyo na pag tumaas ang desire ng flesh, bumababa po yung pong sovereignty. Mali po yun. Hindi po bumababa yung sovereignty ni God. Lagi pong sovereign si God. Pero ang ibig ko lang pong sabihin, yung parang influence niya sa buhay po natin, mas bumababa. Pero pansinin niyo po, gawin mo yung mabuti sa paningin ng Diyos, yung pong laman natin, hihina. So habang lumalakas yung laman, humihina po yung ating spirito. So, pangatlo, yung demonyo. No, hindi po yung kapitbahay nyo, hindi po yung katabi nyo, no? Kasi demonyo ka. Di ba? Kasi masama yung ginagawa sa'yo. So, yan po yung 3 kalaban po natin para makalaban po tayo ng good fight of faith. Ating sarili, ating flesh, and yung demonyo. And we can only defeat them if we are with God. Huwag po tayong lumaban sa mundong ito. Huwag po tayong lumaban. Huwag po natin labanan yung sarili natin, yung flesh natin, yung demonyo. Sa sarili lang din po natin. Kasi isipin nyo, laban sa self, wala po mangyayari. Kasi yung self mo nga ang gusto, self-preservation, selfishness. So ano pong kailangan natin gawin? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Ibig sabihin, kailangan kasama po natin ang Diyos sa bawat laban ng buhay po natin. As resurrected beings, it is imperative that we fight a good fight with God. Hindi po tayo makakalaban ng good fight without God. And next, no, in all these things, we, ano po sabi? Are more than conquerors through Jesus who loved us. So, magiging more than conquerors lang po tayo kung kasama po natin si Jesus sa atin pong mga buhay. Amen po? So again, God is commanding us to fight a good fight. Ngayong alam na po natin na merong hope sa atin pong buhay, na tayo po ay binuhay na muli ng Panginoon and bubuhayin sa future. We are being commanded to fight a good fight and lay hold of the eternal life.
Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon pong umagang ito, kausapin po natin yung ating Panginoon. Magnilay-nilay po tayo, kausapin po natin ang Diyos. Inilatag po natin sa Panginoon yung desire po natin to follow Him, to fight a good fight of faith. Kung nasaan man po tayo, saan man po tayo ilagay ng Panginoon, ay mananatili po tayong tapat na tagapaglingkod ng Panginoon. I surrender, I will, and I will bow down, and I will live. I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. That everyone will see, will hear, will know. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory, for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, in everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Heavenly Father, maraming salamat po.
Lord, muli inaalala po namin yung muling pagkabuhay mo. Inaalala po namin yung kamatayan mo. Inaalala po namin yung kabutihan mo sa amin pong buhay. Kaya naman, Lord, sa umaga pong ito, nais namin iaalay yung amin pong mga buhay. Gamitin mo po ito, Panginoon, upang maging daluyan ng kaligtasan sa mundo pong ito. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang mga mensahero ng iyong mabuting balita. Gamitin mo po yung aming mga buhay, Panginoon, para sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, at marami pong tao, Diyos, ang tumalima sa inyo. Lord, gamitin mo po kami bilang mga instrumento ng iyong kaharian. At Lord, baguhin mo po nawa, tulungan mo pong magbago yung aming mga puso, yung aming mga isipan, at ang maging focus po nito, Panginoon, ay mabigyan ka ng kapurihan, mabigyan ka ng pasasalamat. Lord, sobrang buti mo, sobrang tapat mo sa aming buhay, para po hindi namin ipagkalat, ipagsigawan yung kabutihan na aming naranasan sa inyo pong buhay. Salamat po, Panginoon. Kaya naman, Lord, iniaalay po namin ngayon yung amin pong mga buhay sa inyong paanan. Gamitin mo po kami. Ipadala mo po kami, Panginoon, sa lugar na maggagamitan mo po sa amin. Nawa po, O Diyos, mula po sa araw na ito ay maging matapat po kami sa aming paglilingkod sa inyo pong kaharian. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. To God be the glory po.